Ang kultura at tradisyon ng mga sama. Ang kultura ng mga sama ay makulay at mayaman. Ang mga kababaihan ay gumaganap ng tradisyonal na sayaw na tinatawag na igal o pangalay. Ang sayaw na ito ay sinasabayan ng tugtog ng kulintang o gabang. Ang kanilang mga galaw ay malambot at mabagal na kumakatawan sa paggalaw ng alon ng dagat. Ang pananamit naman, kilala sila sa paggamit ng patadyong, isang tila na maraming gamit tulad ng pambalot o kasuotan. Ginagamit din ng mga kababaihan ang burak, isang dilaw na pamahid sa mukha bilang proteksyon sa araw at bilang palamuti. Ang musika, sayaw at kasuotan ay mahalagang bahagi ng kanilang komunidad at mga ritual. Ipinapakita nito kung gaano nila pinapahalagahan ang kanilang tradisyon at pagkakaisa bilang isang grupo. Ang pagbuo ng bangka at kasanayan sa dagat. Mahalaga ang bangka sa buhay ng mga sama. Gumagawa sila ng mga tradisyonal na bangka tulad ng lipa-lipa at balangay. Ang paggawa ng bangka ay ginagamit ang paggawa ng bangka ay ginagawa gamit ang matibay na kahoy at tradisyonal na paraan na namana nila sa kanilang mga ninuno. Ang bangka ay hindi lang gamit sa pangingisda o paglalakbay, kundi bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Para sa mga sama, ang bangka ay simbolo ng kanilang koneksyon sa dagat. Dito sila namumuhay, naglalakbay at kumukuha ng ikinabubuhay. Kaya masabi natin na ang bangka ay puso ng kanilang kultura bilang mga taong dagat. Ang sining at gawaing kamay. So, ang mga sama ay kilala rin sa paggawa ng sining at mga handicraft. Marunong silang gumawa ng banig, mga beads para sa alahas at kasuotan, at mga kahoy na may ukit. Ang mga likhang ito ay hindi lang pangkabuhayan kundi nagpapakita rin ng kanilang kultura. Ang disenyo at kulay ng kanilang gawa ay madalas may kinalaman sa kalikasan at dagat. Ipinapakita nito na malalim ang kanilang pagpapahalaga sa kalikasan at sa mga bagay na galing sa kanilang paligid. So, kabuhayan. Ang kabuhayan ng mga sama. Ang pangunahing kabuhayan ng mga sama ay pangingisda. Dito sila kumukuha ng pagkain at kabuhayan. Marami sa kanila ang nangingisda para sa sariling pagkain at para ibenta sa palengke. May ilan ding gumagawa ng bangka, nag-aalaga ng seaweed at gumagawa ng mga handicraft gaya ng banig at palamuti. Ang kabuhayan ng mga tribong ng mga sama ay nakadepende sa dagat. Ngunit dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad, may ilang sama na lumilipat ng lungsod para makahanap ng trabaho. Ipinapakita nito na kahit sila ay may matibay na koneksyon sa dagat, kailangan pa rin nilang mag-adjust sa pagbabago ng panahon at ekonomiya. Ang migration ng pamumuhay ng mga sama. Noong unang panahon, madalas lumipat ang mga sama dahil sa mga labanan at pangangailangan sa kabuhayan. Bilang mga taong dagat, sanay silang maglakbay at manirahan sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, bukod sa kapuluan ng Sulu, may mga sama na rin sa Southern Luzon, sa Sabah sa Malaysia at sa ilang lungsod sa Pilipinas. Ang paglipat nila ay dala ng paghahanap ng mas magandang kabuhayan at mapayapang lugar. Dahil dito naapektuhan ang kanilang kultura at paraan ng pamumuhay. Kailangan nilang umangkop sa bagong paligid, ngunit sinisikap pa rin nilang panatilihin ang kanilang tradisyon at pagkakakilanlan.
Sa kabuuan, ang mga Sama ay isang matatag at mayamang komunidad sa aspekto ng kultura. Makita sa kanila ang malalim na ugnayan sa dagat, masiglang tradisyon sa sayaw, musika at sining, at matibay na pagkakaisa sa komunidad. Ang kanilang kabuhayan ay ang kanilang kabuhayan at pamumuhay ay nakasentro sa dagat, ngunit patuloy silang nag-a-adjust sa mga pagbabago ng panahon.